Ang inyong maririnig na pagbabahagi ay AI voice hango sa pananampalataya at testimonya ni Randy Ramos. Sa kadahilan ng damage ang kanyang vocal cord at pansamantalang hindi siya nakakapagsalita ng maayos. Naway mapagpala kayo ng pagbabahaging ito at mailapit kayo ng higit sa Panginoong Hesus. Kung nasubukan mo ng tumakbo sa isang karera sa track and field competition, alam mo na hindi lang bilis ang mahalaga, kundi tamang pacing. Kapag masyadong mabagal, napapag-iiwanan ka. Kapag masyadong mabilis, napapagod ka agad at baka hindi mo pa matapos ang laban. Ganyan din ang buhay Kristiyano. Marami ang nahuhuli dahil tamad sa spiritual life. Ang pagdadasal, pagbabasa ng Biblia at pagsisimba ay extracurricular lamang. In short, kung may time lang sila, makikipag-usap sa Diyos. At marami rin ang napapagod dahil pilit inuunahan ang plano ng Diyos. Yung bang minsan mas marunong pa tayo sa Diyos. Ayaw natin na nagmimingle si Lord sa buhay natin. Kung intentional lang tayong lalapit sa Diyos, mas magiging maganda ang takbo ng buhay natin. Bakit? Dahil hindi lamang andyan ang salita ng Diyos, andyan din naman ang Holy Spirit na siyang gagabay sa atin sa araw-araw. Hindi ba ang tawag sa Kanya ay The Counselor, ang tagapayo? Kaya kahit anong bilis mo sa buhay, tila ba mabilis ang iyong pag-unlad, pero kung wala sa iyo ang Diyos, matatalo ka pa rin sa karera ng buhay. Let us pray. Panginoon, maraming salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan sa aming paglalakbay. Sa dami ng ingay at desisyon sa buhay, minsan nawawala kami sa tamang direksyon. Ngayon, hinihiling namin na turuan mo kami kung paanong sumabay sa iyong espiritu. Patahimikin mo ang aming puso at buksan mo ang aming isip upang maunawaan namin ang iyong salita. Gabayan mo kami sa bawat hakbang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 3 pangunahing aral. Una, ang Espiritu Santo ang nagseset ng pace ng buhay natin. Sabi sa Galatia 5:25, yamang tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, mamuhay din tayo ayon sa Espiritu. Ibig sabihin, hindi tayo ang nasusunod kung gaano kabilis o kabagal ang takbo ng buhay natin. Ang Espiritu Santo ang gabay. Kapag inuunahan natin ang Diyos, nagkakaroon tayo ng matinding pride. Ang resulta, napapagod tayo agad at baka hindi mo pa matapos ang laban. Kapag nahuhuli naman tayo kung ano-ano ang ginagawa natin, wala tayong panahong magdasal, magbasa ng Biblia at magsimba o di kaya maging parte ng isang Christian community. Napapag-iiwanan tayo sa plano niya. Lagi tayong confused ano ang gagawin natin because we don't have the wisdom of the Most High. Ang tamang buhay Kristiyano ay hindi bahala na at hindi rin ako na ang bahala, kundi Panginoon, susunod ako sa iyong galaw, sa iyong mga utos na may buong puso at lakas. Alam mo na sinusunod mo ang Diyos kapag hindi ka nagmamadali sa mga bagay na hindi pa binubuksan ng Diyos at hindi ka rin nagpapabaya sa mga bagay na malinaw na ipinapagawa niya ngayon. Ikalawa, kapag sumabay ka sa Espiritu, nagiging malinaw ang direksyon ng buhay mo. Sinasabi sa Kawikaan 3:6, kilalaning mo siya sa lahat ng iyong lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Hindi naman sinasabi ng Diyos na magiging madali ang lahat, but magiging malinaw ang direksyon mo kapag sumusunod ka sa Kanya. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng wisdom at discernment, yung pakiramdam na ito ang tama o may mali dito. Hindi ka na maghuhula dahil ang Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit, protektado ka ng wisdom ng Diyos. Dahil dito, hindi ka laging nagmamadali sa buhay o di kaya laging tuliro. Mas payapa ang puso mo dahil alam mong may kasama ka sa paglalakbay mo sa buhay, ang Diyos through the power of the Holy Spirit. Uulitin ko, kapag hindi ka sumasabay sa Espiritu, madalas puno ka ng kalituhan. Pero kapag aligned ka sa Kanya, kahit mahirap, may direction ka. Ikatlo,
May praktikal na paraan para sumabay sa espiritu. Hindi ito lang theory, may actual na paraan para gawin ito araw-araw. Una, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Habang nagbabasa ka ng Biblia, kinakausap ka ng Diyos at inaayos niya ang pag-iisip mo sa kalaunan ang buhay mo. Ikalawa, sa pamamagitan ng panalangin. Hindi ito complicated, pakikipag-usap lang ito sa Diyos. Hindi mo kailangang magaling, kailangan mo lang maging totoo at matuto kang sumuko sa kanyang paling. Ikatlo, sa pamamagitan ng community. Hindi ka ginawa ng Diyos para mag-isa. Kailangan mo ng mga taong magpapaalala, mag-e-encourage at magko-correct sa iyo. By the way, I, Randy Ramos, would like to invite you to be a part of our Christian community online. Ito ang tandaan mo. Kung wala kang word, prayer at community, madali kang mawawala sa pace. Pero kapag meron ka nito, mas nagiging steady ang lakad mo, magaan ang buhay at may tunay na kapayapaan. 3 praktikal na hakbang. Una, mag-set ng oras araw-araw para magbasa ng Biblia. Kahit maikli lang, pero consistent. Pangalawa, kausapin ng Diyos araw-araw. Hindi lang sa problema kundi sa lahat ng bagay. At ikatlo, manatiling konektado sa church o small group. Huwag mong i-isolate ang sarili mo dahil doon ka lalong maliligaw. PM me if you want to join us. Let us pray. Panginoon, salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan sa aming pagtakbo sa buhay. Ikaw ang aming gabay at ang iyong espiritu ang nagtuturo ng tamang hakbang. Tulungan mo kaming hindi mauna o mahuli, kundi matutong sumabay sa iyo araw-araw. Bigyan mo kami ng puso na handang makinig at sumunod. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo ay natulungan o napalago ng presentasyong ito, malugod naming dinatanggap ang inyong suportang pinansyal para sa ministeryong ito. Ang inyong tulong ay makakatulong upang maipagpatuloy ang gawaing ito. At humihingi rin kami ng panalangin at tulong pinansyal para sa patuloy na paggaling ng boses ni Randy Ramos. Maraming salamat po sa inyong suporta.